I-plug in natin. Ito. Tama, ito. Yan, pansamantalang plug. O yan. Umilaw yung bulb. Pansinin nyo, naka-off siya, di ba? Naka-off siya pero may signal, may ilaw, may indicator. Tapos, umiilaw yung mga indicator kahit na walang audio input. Wala yan ha, walang audio input oh. Wala. Nakatapos ko lang gumawa ng DMX na 2RU. Tapos LX20. O ito naman, puro mga tag 2RU tayo ngayon. Mga maninipis na amplifier. Kibler na TX-400S. Yan, Kibler na TX-400S na power amplifier. Yan. Meron siyang built-in na crossover to. Sa totoo lang guys, nagawa ko na ito last year. Last year, hindi naman ako nagsisinungaling eh. Nagawa ko na to last year. Nung magpapasko din. Ngayon, halos mag-isang taon. Ngayon, ang sabi ni Bossing, na-stock daw ng ilang buwan, tapos hindi daw nagamit. Nung pag-plug-in niya, parang may pumutok daw, tapos naka-steady na yung ilaw dito. Kahit daw, ano tawag nito, kahit daw i-off mo, may ilaw pa rin. Okay? Ayan, ito yung mission natin ha. Sana magawa natin. And then, ma-recondition natin ulit. Ang problema nito nung nakarang taon is sa audio niya. Sa may input buffer niya, ayaw, parang wala yatang audio yung isang channel. Ngayon, ito, bumalik na naman siya. After 1 year naman, siyempre. Ngayon, ipakita ko sa inyo na ganun nga yung issue niya. Naka-off siya oh. By the way, shoutout pala muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Kamarin pala. Kiko Kamarin pala. Okay, Caloocan. I-plug in natin. Ito. Tama, ito. Yan, pansamantalang plug. O yan. Umilaw yung bulb. Pansinin nyo, naka-off siya, di ba? Naka-off siya pero may signal, may ilaw, may indicator. Tapos, umiilaw yung mga indicator kahit na walang audio input. Wala yan ha, walang audio input oh. Wala. O parang may nangangamoy. Manutin muna natin. Parang may nangangamoy eh. Ito yata sabi ni Bossing na parang may nangangamoy. Okay. Ngayon, ang problema niyan kapag ganyan na umiilaw agad, naka-switch on agad, kahit na naka-off yung switch, ang problema niyan ay ito. Ayan, yung baristor na yan, no? Yung kulay blue na baristor na yan, shorted na yan. Shorted na yan. Teka lang. Sundutin natin. Labas ko ha. Pero bago yung sundutin yan, ibunutin nyo muna yung plug kasi kukurintihin kayo nyan. Easy line pa to eh. Ayaw lumabas ha. Okay, ayan. Ito siya oh. Yung baristor na to. Yan. Hindi lang itong klaseng amplifier. Halos lahat ng mga appliances na merong baristor sa may switch niya, kapag nag-shorted yun, automatic mag-on siya. Pwede nyong palitan yan, pwedeng putulin. Ako ginagawa ko niyan, pinuputol ko lang to. Mainit siya. Pwede mong putulin siya ganito. Pakita ko sa inyo ha. Okay, teka lang ha. Putulin natin. Putulin natin. Ayusin pagputol kasi i-demo ko pa to sa may Facebook. Magbibigay din tayo ng ideya sa may Facebook. Okay, ayan. Pinutol natin. Okay. Opya. Ito siya. Focus. Huwag nyo na tingnan yung daliri natin kasi marumi talaga yan. Ayan, nangitim na nga siya oh. Parang 101 yata to. Biyak siya oh. Okay, 1 KB. Parang 101 yata to. Burado na eh. Ay, nasunog na eh. Parang 101 na 1 KB. Ayan. Pwede nyo tanggalin to. Pwede nyo palitan. Ako hindi ko na pinapalitan to. Tinatanggal ko na lang. Tanggalin nyo lang. Ganito mangyari niya pag natanggal nyo na oh. Ito mangyari oh. On natin. On natin ha. Oh, naka-off na siya, oh. Wala na oh. 'Di ba? Oh, wala na siya oh.
Okay? Ganyan lang. Yan lang yung simple trick na ginawa natin or may babagi natin. Inuulit ko, pwede mo siyang palitan. Hanap kayo ng ganitong pamalit. Ganitong value din ha. Huwag nyong palitan ng ibang value. Tapos, kung wala kayong pamalit, pwede nyo tanggalin. Okay? Pwede nyo tanggalin yan. Okay yun. Proceed tayo sa ibang problema niya. Ibang problema naman ay ano ba? Ibang problema. Okay? Umiilaw ba? Ayan, umiilaw yung indicator kahit na walang input. Dalawa pa oh. Okay, alamin natin kung saan siya banda. Sa signal ba? Tagalin natin tong signal. Ito signal in to eh. Galing sa may okay. Naka-jump to ah. Naka-jump yung 1K ah. Ba't ganun no? Okay, sige, bunutin nga lang natin. Okay ba yung design nito ah? Yeah. No, ayan, binunot natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Nawala, 'di ba? Okay, nawala siya. Nag-normal oh, nawala yung indicator. Ibig sabihin, yung bad signal na nagpapailaw dito, doon galing sa may input buffer na naman. Sa input buffer na naman siya. Minsan, ang problema niyan, mga switch. Ang gagawin mo diyan, gagalawin lang 'tong mga switch. Okay, try natin galawin yung mga switch niya. Ang pagkakatanda ko nung nakaraan, parang may piniltan ako dito na IC. Pero ngayon, tingnan muna natin, galaw-galawin natin yung mga switch. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Magno-normal ba siya or magno-normal pa siya. Okay, bali ito. Ginalaw-galaw ko yung switch. Tapos, nilagyan ko sana ng speaker. Ang problema, maingay siya, maugong. Tapos, meron ako napansin. Ito, sobrang init ng regulator dito. Sobrang init. Yung regulator na 7812, 7815 to eh. 7815, 7915. Negative, positive. Ibig sabihin, pag mainit, ibig sabihin niya may problema. Either yung regulator mismo or may shorted dito. May shorted dito na parts. Dito sa may back panel or sa may input buffer niya. Okay? Mainit. Kaya binunot ko siya oh. Ngayon, sukatan natin. Sukatan natin ng voltahe. On ko nga muna kung iingay pa siya. Oy. Natin kung anong mangyari. No, nawala yan kasi walang supply eh. Ngayon, kapain ko to kung uminit pa rin. Parang hindi na. Tingin ko may problema talaga dito. Although, sukat pa rin tayo ah. Kasi mainit eh. Try natin magsukat. Range natin ng 50. Ngayon, ang tester natin, pwedeng lagay dito sa may positive. Lagay natin dito. Okay? Yan. Tapos, makapagsukat na tayo dito eh. Ito, positive to. Positive side. Okay, 12 volts lang pala yung nito, regulator. Yung tester natin, medyo mababa reading yan. Ako na yan eh, na-reset. Or hindi nakakalibrate. Ayan oh. Meron siya. Ngayon, yung negative side niya, balik rin natin test prod. Yan yung disadvantage ng analog tester. Okay? Yan yung disadvantage niya. Kailangan mo pabalik-balik ta rin. Okay, ito yung negative side sa may bandang kaliwang dulo. Okay, parehas meron. Pero umiinit kanina. Umiinit siya kanina nung kinabit natin yung back panel. Ibig sabihin may problema rito sa may back panel. Ngayon hindi na umiinit yung regulator oh. Hindi na umiinit. Okay, goods yan. Ngayon, baklas tayo dito. Babaklasin natin na naman itong input buffer. Tingnan natin kung ano yung nag-shorted dyan. Pambihira na yan. Kinalas natin yung back panel or input buffer natin. Ngayon, naka-plug yung supply. Yan, naka-plug yung supply. Tingnan natin kung aling side yung may shorted.
or bakit umiinit siya. Diba? Kuha natin. Base natin ng 50. Tapos sukat tayo On natin. Okay, nakauna yan. Ngayon, dito. Okay, may shorted dito. Tapos dito sa may kabilang side. Wala, parehas. Parehas may shorted Kaya umiinit yung regulator. Bayan. Ano kayang ang tanong nito kung saan banda yung may shorted? Bihira na yan. Sang IC na to? Ito ba yung alam ko 4580 yata or 4560 ang gamit dito. Natin. Yung ginamit na IC dito Alin sa anim na to? Alin sa anim na to yung may shorted? Or itong IC na to na LM3700? Ito kaya? Bira na yan. Okay. Gagawin natin ay saan kaya muna babaklasin ko dito? Suyurin ko. Mangyari ito, paisa-isa tayo. Paisa-isa or di kaya ito munang hatakin natin Try natin baklasin to. Tingnan natin kung may shorted dito or wala. Bira na yan Dalawang channel, dalawang voltahe pa talaga yung may kwan, ang bumabagsak. Ay nginero lang to. Ang unang minaklas natin ito. Ito muna yung pinagdiskitahan natin. Ngayon, on ko Okay, naka-on na yan. Ngayon, tingnan natin kung may shorted pa rin yung supply natin. Dito. Okay, meron pa rin. Hindi pa rin umangat. Wala pa rin. Hindi natin pwedeng patagalin kasi umiinit yung regulator. Baka masira. Ngayon, paisa-isa tayo nito. Hanapin natin saan kaya banda. Masama kasi sa bandang dulo pa yung makuha natin. Halos nabaklas ko na lahat. Ito, nabaklas ko na lahat. Isa na lang natira Una, dito, 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 dito. Tapos, ngayon, nung nabaklas ko ng isa, parang tumaas yung voltahe. Kaso, pumutok. May pumutok. Ito ang kapasitor pumutok Lumuwa, 2 piraso. Bira na yan Pumutok. Animal. Value nito ay 25 by 220. Okay, palitan muna natin. Tapos hanapin natin yung pinakadahilan kung bakit pumuputok siya. Baka nasira na yung regulator. Day 2 or pangalawang araw na to. So magagawa natin sa unit na to. Bali inuwi ko sa bahay kagabi to. Hindi ko lang nakuha ng video. Kalimutan ko. Nilike ko na yung mga IC. May pumutok na kapasitor. Hindi ko alam kung bakit pumutok na yung tick na to. Binalik ko yung IC. Tapos yung isa pinalitan ko. Saan ba yung pinalitan ko rito? Nagkahalo-halo na kasi kagabi to. Basta meron ako pinalitan dito dito yata. Ayan, basta pinalitan natin tong isa. Ayun, testing ko to or try natin ulit. Pero double check ko muna. Baka mamaya may mga nagkadikit-dikit dito. Although sinilip ko na sa bahay kagabi to May maliwanag tayo na ilaw dun Parang wala naman. Malaman na lang mamaya yan. Pag umusok ulit ibig sabihin may problema pa. Okay, tapos yung pumutok na kapasitor, ayan kumuha lang tayo or bumunot lang tayo sa may board ng TV. Sa Samsung na TV yun, matibay yung kapasitor niyan. 25 na 390 ang nilagay natin. Medyo malaki siya kaya pinahiga natin. Okay, yung stock niya kasi 220 lang medyo maliit na konti ito. Okay, pack ko, try natin kung ano yung klabasan nito. Magkakaroon ba siya ng voltahe or puputok ulit yung kapasitor. On natin. Ayan, naka-on na. Wala naman pumutok dito. Yan. Meron 10 volts lang yung tester natin kasi hindi nakakalibrate na yan Okay, pasok na yan 12 volts. Okay na nag-normal na Off natin, tapos kapain natin yung kapasitor. Baka mamaya pumutok na naman. Ano kayo pumutok yun? Over voltage?
Wala naman. Tapos dito sa may regulator, tingnan natin kung umiinit. Hindi naman na, normal na. Baka yung IC lang talaga na yun na pinaltang ko na isa. Hindi ko nakuha ng kagabi sa bahay. Lakas kasi ng ulan, lakas ng bagyo. Wala na, okay naman oh. Ngayon, balik ko ito. Try natin balik. Sana nahinang natin na maayos yung IC. Try ko balik yung mga kable. Tapos, try natin lagyan ng audio ulit. Binalik ko na yung mga kable oh. Ano yan. Diskarte dyan guys para hindi kayo malito pagbalik. Kahit di nyo lagyan ng until pen, kahit sunugan nyo na lang. Halimbawa, itong side, sunugin mo to. Tapos kabilang side, sunugan mo yun doon. Para kung saan, pag binalik mo, alam mo kung saan mo siya itututok. Para hindi ka mahirapan magbaybay ng linya kung saan pumunta, saan siya galing. Ano, kita mo, may akin, may mga sunog oh. May sunog dito. Focus yan. May sunog dito, may sunog doon. Ayan, kapag hindi mag-shoot yan, ang sunog, ibig sabihin, hindi niya kanya butas yan. Okay? May nakakabit na input. Tapos may nakalagay na speaker. Okay? Cellphone natin, gumagana. O natin. Tapos nagulat ako pagputok ng capacitor eh. Okay, ngayon channel 1. May audio na oh. And then nawala na pala yung kurap-kurap nyo. Ba? Kahapon meron pa tong kurap-kurap eh. Kumukurap yung signal dito. Ngayon wala na oh. Wala na. Oh, may audio na rin. Okay, nawala na music. Okay na. Okay, channel 1, channel 2. Okay na, working na. Pasensya na kagabi, hindi ko nakuhanan talaga eh. Nakuha kasi ako maingay. Yung sa bahay kasi, alam mo may bagyo ngayon. Kasi sa bahay kaya tinatamad ako kumuha ng video. Kaya tinotroubleshoot ko. Pinaltan ko yung isang IC. Okay na. Ayun oh. Yung hinang natin. Isa na lang naiwan eh. Ito lang oh. Hindi natin nakalas oh. Isa na lang. Okay? Ayos. Importante dyan, kaya mong baklasin, kaya mong ibalik ng maayos. Tapos ingatan nyo magaganda tuklap-tuklap yung mga cladding, yung paghinangan. Kasi once na magtuklap-tuklap yan, naku, kawawa ka dyan. Kaya kailangan maganda yung panghinang mo. Okay? Pwede na ibalik yan. Okay, ngayon balik ko muna yung back panel natin. Ibalik na natin yung back panel nya. Okay. Sana? Ay, wala palang input. Okay. Channel 1. Yun oh. Okay na, working na. Kulang na lang dito ay kunting linis pa syempre. Hindi naman siya ganun ka totaling marumi. Compressor na lang yan. Okay, ganda ng tunog nito. Maganda pang mida ito eh. Ayan, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button, tapos pindutin mo yung all. Ayan, kapag napindut mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, 2 beses kada araw. Okay? Maraming salamat. God bless and then peace sa atin lahat.